Noong May 7, 2026, sa Strait of Hormuz, isa sa pinakadelikadong ruta ng dagat sa buong mundo, dahan-dahang dumadaan ang tatlong American destroyers, USS Truxtun, USS Rafael Peralta at USS Mason. Mula sa baybayin ng Iran, tahimik na minamasdan ng mga commander ng IRGC ang galaw ng mga barko gamit ang surveillance systems at scopes. Sa tingin nila, exposed ang mga barko ng Amerika. Mukha silang madaling target na kusang pumasok sa bakuran ng Iran. Pero ang hindi alam ng Tehran, yun mismo ang gusto ng Amerika. Sa loob ng ilang minuto, mahuhulog ang Iran sa isang planadong patibong na magpapalabas sa matagal nilang tinatagong military network. Ayon sa mga ulat, hindi lang basta dumadaan ang tatlong Arleigh Burke-class destroyers sa Strait of Hormuz. Sadyang ginawa silang visible at mukhang vulnerable para piliting umatake ang Iran. At gumana nga ang plano. Matagal nang ginagamit ng Iran ang tinatawag nilang Mosquito Fleet Doctrine, isang strategy na gumagamit ng maliliit pero mabilis na attack boats, drones, coastal missiles at surprise attacks mula sa mga tagong lokasyon sa Persian Gulf. Sa loob ng maraming taon, naging epektibo ito dahil kalat-kalat at mahirap matukoy ang kanilang launch sites. May mga underground facilities, hidden missile launchers at secret staging area sa iba't ibang isla at coastal zones. Kaya nang makita ng Iran ang tatlong American destroyers na tila madaling target, inisip nilang may pagkakataon silang magpakita ng lakas. Pero yun mismo ang hinihintay ng Amerika. Nang magsimula ang opensiba ng Iran, agad gumalaw ang surveillance network ng US military. Gumamit sila ng radar, aircraft, drones, satellites at naval tracking systems para sundan sa real-time ang bawat missile launch, drone movement at galaw ng Iranian forces. Sa loob lang ng ilang minuto, nagsimulang mabunyag ang matagal ng tinatagong military network ng Iran. Natukoy ng US military ang iba't ibang launch positions at support facilities malapit sa Qeshm Island, Bandar Abbas, Bandar Kamir at Sirik. Ayon sa mga ulat, tinamaan ng ilang coastal missile launchers, drone facilities, fast attack boat staging sites, mine-laying vessels, weapon depots at logistic centers, habang walang tinamaan kahit isang American destroyer. Doon naging malinaw ang totoong nangyari. Sa loob ng maraming dekada, nakabase ang military strategy ng Iran sa pagtatago, surprise attacks, underground systems at swarm tactics para mahirapang gumanti ang kalaban. Pero sa pagkakataong ito, mismong ang pag-atake nila ang naglantad sa kanilang mga sikreto. Habang nire-record ng Amerika sa real-time ang bawat galaw ng Iranian forces gamit ang drones, satellites, radar aircraft at naval systems, mabilis nilang natukoy at na-target ang mahahalagang bahagi ng network bago pa ito makapaglipat ng kagamitan. Hindi lang ito simpleng bakbakan. Ang tunay na laban ay impormasyon, surveillance at timing. Para sa Iran, napaka-importante ng Strait of Hormuz dahil malaking bahagi ito ng kanilang leverage sa global oil trade at international shipping. Kaya matapos ang insidenteng ito, maraming analyst ang naniniwalang humina ang ilan sa capability na dekada nilang binuo. Sa katunayan, ayon sa ilang reports, makikita pa rin sa satellite imagery ang bakas ng sunog at pinsala malapit sa Strait of Hormuz at uman matapos ang matinding sagupaan laban sa Iranian fast attack boats. At ngayon isang tanong ang bumabalot sa maraming military observers. Ito na ba ang simula ng mas malaking komprontasyon sa Persian Gulf? O isa lang itong malinaw na mensahe mula sa Amerika na kaya nilang pasabugi ng mismong strategy na dekada ng pinaghirapan ng Iran? Pero kahit naging matagumpay ang operasyon ng Amerika sa Strait of Hormuz, halos wala naman itong nabago pagdating sa usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, ayon sa ilang analyst, mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Mula nang magsimula ang ceasefire, sunod-sunod na raw ang ginagawang konsesyon ng Estados Unidos para hikayatin ng Iran na bumalik sa negotiation table. Umaasa ang Washington na baka sakaling gusto na rin talaga ng Iran na tapusin ang tensyon at pumayag sa isang kasunduan na katanggap-tanggap para sa magkabilang panig. Pero imbes na lumambot ang posisyon ng Tehran, parang kabaligtaran pa ang nangyari. Mas lumakas umano ang loob ng mga hardliners sa loob ng Iran. At dito lalong naging magulo ang sitwasyon dahil ayon sa mga report tila may internal power struggle na nangyayari ngayon sa mismong loob ng gobyerno ng Iran. Sa isang side, nandoon ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps, ang military faction na kilala sa pagiging agresibo at matigas pagdating sa foreign policy.
Sa kabilang side naman, nandoon ang civilian government ng Iran na mas bukas umano sa diplomatic talks at posibleng kompromiso. Ayon sa ulat ng New York Post kahapon, habang nagpapatuloy ang napaka-fragile na ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, nananatili pa rin daw ang malakas na impluwensya ng Revolutionary Guard sa loob ng bansa. At dahil dito lalong gumugulo ang mediation talks kasama ang Estados Unidos. May mga grupo raw na gustong ituloy ang pakikipag-usap para maiwasan ang mas malaking digmaan. Pero mayroon ding faction na naniniwalang hindi dapat umatras ang Iran at mas dapat pa raw nilang ipagpatuloy ang pressure laban sa Amerika. Kaya hanggang ngayon, hati pa rin ang direksyon ng Iran. Noong nakaraang araw, hinihintay pa ng buong mundo ang opisyal na sagot ng Iran sa pinakahuling proposal na ipinadala ng Estados Unidos. Pero ayon sa ilang observer, hindi talaga ito full peace deal. Mas parang temporary agreement lang ito kung saan parehong papayag ang dalawang bansa na magpatuloy muna sa negotiation sa loob ng susunod na 30 days habang nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at unti-unting niluluwagan ang ilang blockade measures. Ito yung Memorandum of Understanding na ipinadala raw ng Amerika sa Iran ilang araw na ang nakalipas at kahapon ang itinakdang deadline para sumagot ang Tehran. Mismong si President Donald Trump ang nagkumpirma na naghihintay sila ng official response mula sa Iran bago matapos ang araw. Pero habang lumilipas ang oras, lalong naging kakaiba ang sitwasyon dahil hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot. Walang kumpirmasyon mula sa Amerika, walang opisyal na statement mula sa Iran. At kahit ang Pakistan na isa sa mga bansang posibleng tumutulong sa mediation efforts, wala ring inilabas na malinaw na detalye. Hindi sinabi ng Iran na oo. Pero hindi rin sila nagsabing hindi. At para sa maraming analyst, maraming posibleng ibig sabihin nito. Sa pinaka-optimistic na pananaw, posibleng hindi pa talaga magkaisa ang iba't ibang faction sa loob ng Iran kung ano ang dapat nilang maging desisyon. Maaring may mga gustong tanggapin ang proposal habang may iba namang gustong ituloy ang tensyon. Pero mayroon ding mas nakakabahalang interpretation. Posibleng tahimik na tinanggihan ng Iran ang proposal ng Amerika. Parang sa normal na conversation lang daw, minsan, kapag walang reply, yun na mismo ang sagot. At sa ngayon, yun ang pinaka nakakaintrigang bahagi ng sitwasyon. Dahil higit 12 hours na ang lumipas mula nang dapat sana'y magbigay ng sagot ang Iran. Pero nananatiling tahimik ang lahat ng panig. Habang tumatagal ang katahimikan, mas maraming tanong ang lumalabas. Nagdedesisyon pa ba talaga ang Iran? O may mas malaking hakbang na naghihintay sa likod ng katahimikang ito? At ayon sa mga ulat, may isa pang mahalagang pahayag si President Trump na inilabas kahapon na lalo pang nagpataas ng tensyon sa buong rehiyon. Ayon kay President Donald Trump, kapag hindi raw tumugon ng Iran o tuluyang tanggihan ang Memorandum of Understanding, isang bagay lang ang ibig sabihin nito. Magbabalik ang tinatawag nilang Project Freedom. At kapag nangyari iyon, muling magsisimula ang mas agresibong operasyon ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin babalik ang mga US warships sa walang tigil na pagpasok at paglabas sa Persian Gulf habang ina-escort ang mga cargo ships at oil tankers para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng kalakalan at langis sa rehiyon. Sa madaling salita, gustong siguraduhin ng Amerika na mananatiling bukas ang isa sa pinakamahalagang shipping routes sa buong mundo kahit pa tumutol ang Iran. Pero ayon kay Trump, posibleng hindi lang simpleng pagbabalik ng Project Freedom ang mangyari. You may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus. Binanggit niya na maaari pa raw itong maging Project Freedom Plus na nangangahulugang mas malawak at mas mabigat na operasyon gamit ang iba pang military systems at additional support assets. At dito lalong naging interesante ang usapan. Dahil habang ipinapakita ng Amerika na handa silang bumalik sa operasyon anumang oras, marami ring lumabas na magkakaibang kwento tungkol kung bakit biglang na-pause ang Project Freedom noong una. Ayon sa official statement ng White House, sinuspinde raw muna ito bilang goodwill gesture para bigyan ng pagkakataon ng Iran na pag-isipan ang proposal ng Amerika at bumalik sa negotiation table. That is very clear about the topics that they are willing to negotiate on and the extent and the concessions they're willing to make at the front end in order to make those talks worthwhile. Isa raw ito sa mga konsesyon na ginawa ng Estados Unidos mula nang magsimula ang ceasefire. Kaya kung tuluyan niyang hindi sasagot ang Iran o kung malalaman na outright nilang tinanggihan ng deal, halos siguradong babalik ang operasyon.
Pero may isa pang narrative na mas tahimik na kumakalat sa media sa Amerika. At ito ang mas sensitibong bahagi. Ayon sa ilang reports, hindi raw natuwa ang Saudi Arabia at Bahrain nang inanunsyo ng Estados Unidos ang Project Freedom nang hindi muna sila direktang kinokonsulta. Dahil sa realidad ng sitwasyon, hindi kayang isagawa ng Amerika ang ganoong kalaking naval operation nang walang suporta mula sa mga Gulf countries. Kailangan ng US ang access sa Saudi airspace at posibleng pati sa airspace ng ibang bansa sa Gulf para mabantayan ang kanilang warships at maprotektahan din ang mga civilian vessels na bumabalik sa normal na operasyon sa Persian Gulf. Bukod doon, mahalaga rin ang paggamit ng mga airbases sa rehiyon para sa surveillance, refueling at mabilisang military response kung sakaling magkaroon ng panibagong tensyon. Pero ayon sa mga ulat, noong una raw ay tumanggi ang Saudi Arabia na pahintulutan ang Amerika na gamitin ang ilang airbases at airspace nito dahil hindi sila agad na isama sa pagpaplano ng operasyon. At kung totoo yun, malaking problema sana yun para sa Washington. Pero makalipas lang ang isang araw matapos lumabas ang report, tila nagbago ang direksyon ng Saudi Arabia. Nagkaroon umano ng biglaang pagbabago ng posisyon. Sa huli, pumayag din daw ang Saudi government na gamitin ng Amerika ang kanilang mga base, lalo na kung ang layunin naman ay panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. At hindi naman iyon nakakagulat dahil halos lahat ng bansa sa Gulf region ay gustong manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Lahat, maliban sa Iran. Dahil para sa Tehran, ang blockade ng Amerika ay parang unti-unting pagsakal sa kanilang ekonomiya. Habang tumatagal ang tensyon, lalong bumibigat ang epekto nito sa ordinaryong Iranian citizens. Ayon sa mga report, umaabot na raw sa 50% ang annual inflation sa Iran. Mas matindi pa rito, lumagpas na umano sa 100% ang food inflation. Ibig sabihin halos dumodoble ang presyo ng pagkain taon-taon. Patuloy ding bumabagsak ang value ng Iranian rial at umabot na raw ito sa record low. At habang lumalala ang economic crisis, marami na ring Iranian na may kakayahang umalis ang naglalabas na ng kanilang pera palabas ng bansa. Dahil para sa marami, hindi na nila sigurado kung ano pa ang susunod na mangyayari. At may isa pang development na lalong nagpakaba sa mga tao. Kamakailan lang kinumpiska ng Iranian judiciary ang mahigit 200 properties mula sa mga taong inaakusahan nilang kumakalaban sa estado kahit walang public trial o malinaw na hearing. Habang lumalala ang economic crisis, mas maraming Iranian ang nawawalan ng negosyo, trabaho at ipon habang desperadong naghahanap ng pera ang gobyerno. Kasabay nito, isang Iranian parliament member ang unang umamin mula nang magsimula ang digmaan noong February 28 na nasugatan ng supreme leader ng Iran sa unang wave ng pag-atake. Ayon sa official, target mismo ang workplace at bahay ni Ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei. Nasa hagdan daw ito nang sumabog ang missile kaya nagtamo ng injury sa tuhod at likod. Pero iginiit niyang minor lang ang mga sugat at nasa mabuti raw itong kalagayan. Pero maraming analyst ang nagdududa dahil hanggang ngayon wala pa ring video o voice recording mula sa Supreme Leader habang malayang nakakabiyahe at nagpapakita sa publiko ang ibang Iranian officials at IRGC commanders sa gitna ng ceasefire. Dahil dito lumalakas ang hinala ng ilan na mas malala talaga ang kondisyon ng Iranian leader kaysa sa inaamin ng gobyerno.